Magandang araw mga kababayan, welcome po sa ating episode. Samahan ninyo ako sa episode na ito. Pag-usapan natin mga kaibigan, itong binunyag ngayon ni Senador Marcolita na itong investigasyon niya mga kaibigan dito sa flood control issue na ito. Sinabi ni Senador Marcolita na binigyan po siya ng Pangulo na isang USB po na ang laman mga impormasyon mga kaibigan para makatulong ika nga sa kanyang gagawing investigasyon dito nga sa nabunyag mga kaibigan na kalukuhan sa flood control na ito. Hindi lang kayo ito. Kasama na dito na binunyag ni Senador Marcolita patungkol dito sa magiging takbo po nitong maging ombudsman po natin mga kaibigan. Pakinggan natin si Senator Rodante Marcolita. Ang totoo niyan, siguro kailangan sabihin ko na rin ngayon. Sige nga po, oo. Bago ako nag-imbestiga, yung unang araw na investigasyon, nagkausap kami ng Pangulo. Ba? At siya mismo ang nagbigay ng ilang mga detalye na kakailanganin ko. Kailangan malaman ng taong bayan ito. Yan ang malaking balita ngayon, At sinabi niya sa akin, sana ay magtagumpay ka. Kaya, para dyan sa gumawa ng komunikasyon na yan, hindi. Ang Pangulo mismo ay nagbigay ng pahiwatig na sana magtagumpay ang iyong pagdinig. Mukhang hindi po ata alam ni Auntie Claire yan, Sen. Kasi si Auntie Claire ang nagsabi noon na para bagang sa kanyang statement ay para bagang inuunahan daw ng Blue Ribbon ang investigasyon pinag-utos ng Pangulo. O yan naman, salita na salita, hindi mo na nagtatanong sa presidente, di ba? Ganun ba? Dapat sana tinanong niya muna, di ba? Para hindi siya lumilitaw na may pagkaano rin, no? Pagkatapos namin nag-uusap, may dumating na isang bisita, naupo sa tabi ko. Mr. President, ito yung gawin mong ombudsman. So personal po kayo magkaharap mismo ng Pangulo, hindi po ito tawagan, Sen, ha? Magkatabi nga kami, di ba? Kaya nga kinukwento ko nga sa inyo. Yung pala. Okay, Para yung mga taong nagdududa. Yan, nako. Wala na kayo ng duda, sinasabi ko na. Nako. May dumating na tumabi sa akin. Opo. Mr. President, mabuti dumating ito ka ako. Ikaw dapat ang maging ombudsman. Kasi yung 17 aplikante doon, wala akong masasabi, basta't mas gusto kita kaysa doon sa 17. Sabi ng presidente, siya na nagsasabi. Ano? Alam mo bakit ka ako? Alam mo kung bakit ikaw ang sinasuggest ko? Bakit siya dapat maging ombudsman? Ganito kasi ako. Nung ako'y nandun sa House of Representatives, meron akong inimbestiga. Nakumpleto ko yung investigasyon. Nagkaroon ng committee report. Inadapt ng plenary at nagkaroon ng rekomendasyon na lahat ng mga datos, lahat ng impormasyon na nakalap doon sa investigasyon na yon, ibigyan ng kopya ngayon ang ombudsman, bigyan ng kopya ang DOJ, ang Solicitor General, kung sino-sino pang ahensya may kinalaman sa pagpapile ng anumang kaukulang aksyon, either administrative, civil, criminal. Alam mo kung nangyari? Walang nangyari. Kaya kung ikaw ang ombudsman, sabi kong ganyan sa kanya, ako Blue Ribbon Committee ako, para may mangyari ngayon. Yan ang sinabi ko sa kanya. Ayun. Naririnig ng Pangulo yan. Ako seryoso ako eh. Ang Pangulo sabi niya, narinig mo, magdesisyon ka. Sabi niya, hindi pa ako naka-apply eh. Wala sa pag-prepare ng JPC. Hindi ka ako problema yan. Halimbawa ka, kung may na-shortlist na, binigay sa Pangulo. Sabi ng Pangulo, hindi, wala akong gusto rito. Sige, i-open uli yan. Hindi, pwede ka na. Ayun. Hindi ba ito pwede sabihin? Kaya ko lang kinukwento ngayon para malaman ng taong bayan na ang Pangulo, wala siyang gusto, hindi niya sinabi na huwag mo kong unahan. Hindi, nandun ako, kami dalawa nag-usap. Yan. Para magkaalaman na tayo. Ibig sabihin seryoso pati ang Pangulo. Seryoso, siya nga nagbigay sa akin ng ng USB. Para may makatulong ako sa iyo itong mga ilang mga detalye na pwede mong gamitin. Ayun. Kuhang-kuha na mga kaibigan. Ayan. Ito, magkaalaman talaga dito mga kaibigan. Ano po? Mabuti na lang na mismo ang ating presidente mga kaibigan, pinagkatiwalaan din si Senator Marcolita para po may imbestigahan nga itong kalokohan na ito. Kaya nga po, medyo personally ako based dito sa sinabi ni Senator Marcolita mga kababayan, nakikita ko rin dito na seryoso dito mga kaibigan si Presidente Bongbong Marcos. Buksan po itong mga kalokohan dito sa DPWH, yung mga involved dito
mga contractors. Maybe merong talagang mga congressman dito, mga kaibigan. Kasi nga po hanggang sa ngayon hindi ko pa narinig, mga kababayan. Well, sa bagay, second time pa lamang po na nagkaroon ng Senate Blue Ribbon Investigation, mga kababayan. Hindi pa talaga, mga kaibigan, lumabas itong na mga pangalan talaga ng mga involved dito ng mga congressman. I'm sure na yung binigay ng presidente na USB kay Senator Marcolita, mga kaibigan, makakatulong ito sa pagpatibay po ng kanyang ginawa pong investigasyon. Ano po? Kasi po, kinakailangan talaga, mga kababayan, na ang investigasyon ay dapat may sapat na katibayan po. Pero sigurado ako na malaking tulong po yung USB na yun para dito sa pagpapatuloy po ng investigasyon ng flood control na ito. Ano po? At yun na nga, sabi niya, ibubunyag ko nito para magkaalaman. Kasi parang may mga nag-question kasi sa kanya, di ba, na lumalabas, mga kaibigan, na parang hindi seryoso. Parang ganon, na ang ginawang investigasyon niya, dati so sinabi niya, seryoso ako na nag-iimbestiga dito. Alam niyo, yung USB na yon, binigay ni Pangulong Marcos, mga kababayan, kay Senator Marcolita, before pa man siya nag-umpisa mag-imbestiga, mga kababayan, dito sa flood control issue na ito. Nagkausap sila, di ba? Sabi niya, nagkausap sila, magkatabi sila nagkausap, mga kababayan. And hanggang sa may isang dumating na, kakilala siguro niya, mga kababayan, na mismong narinig, mga kaibigan, ni Presidente Marcos, na sinabi niya, ito, Mr. President, ang dapat maging ombudsman. You see? Narinig naman ninyo, hindi ko na babalikin, mga kaibigan, kung paano sinabi yun ng senador na yung vacancy ng ombudsman ay ngayong panahon ipipil up ang mga kababayan itong mga aplikante na ito. At isa sa mariing tinutulan sa mga aplikante na ito, mga kaibigan, ay si DOJ Secretary Crispin Remulla. Ano po? Magkaroon din tayo ng episode dito patungkol dito, mga kaibigan, sa pagtutol ni Senator Amy Marcos dito sa application para maging ombudsman, mga kaibigan, itong si Secretary Remulla. So, gagawa tayo, mga kaibigan, ng iba pang episode patungkol dyan. But dito muna tayo, mga kaibigan, And so, siguro talaga, mga kababayan, ito sa ginawa na investigasyon, mga kaibigan, ng Senado ay magaan ang loob po. Magaan ang loob po dito ng ating Pangulo na talagang mabubunyag itong mga kalokohan na ito. Ano po? Kaso lang nga po, wala pang nabunyag, mga kababayan, dito sa Senate investigation. Doon naman sa Congress, meron namang ginawa din silang TRICOM investigation, mga kababayan, pero separate episode din, pag-usapan natin doon. Ito lamang po ang sa atin dito ngayon, itong ginawa, mga kababayan, no, na pagbunyag po ni Senator Rodante Marcolita. Siguro napansin rin niya na meron siguro nagsasabi na walang kakayahan, hindi kaya ni Senator Marcolita, mga kababayan, na mag-imbestiga ng mga ganito. Pero alam ninyo, mabuti na lang hindi siya masyadong stricto, agresibo. Kung natatandaan pa natin, mga kaibigan, yung time ni Senator Richard Gordon, talagang hindi ka makakaimik, mga kaibigan, doon. Ibang klaseng investigasyon din yun. Pero halatang-halata naman yung sa kanilang time. Pabayaan natin yon. Dito tayo, mga kaibigan, sa isyong ito. Kasi dito sa isyong ito, maliwanag talaga na mayroong kalukuhan, mga kababayan, na nangyari. Kaya nga po, ulit-ulitin ko po, nag-meet po ni Manuel Bunuan, yung former secretary ng DPWH, na meron talagang ghost flood control project. At sa pangalawang hearing, mga kaibigan, dumating yung may-ari po ng Wawaw Builders na nakakuha po ng kalaki-laki, hundreds of billions, mga kababayan, ng mga project sa may Kalumpit, Bulacan area. Marami pang mga area doon, pero wala namang project, mga kababayan, na makita. Ngunit ang project po ay bayad na.
according sa report, kaya nga po nabayaran, sabi ng Secretary of DPWH na nabayaran po kasi ang dokumentong dumating sa kanila ay kumpleto. Talagang matindi mga kaibigan yung kung sino yung backup ng kontraktor na ito. Nung tinanong siya mga kaibigan, hindi makapagsalita ng totoo kung meron ba siyang project sa Bulacan. Inamin na may mga project siya mga kababayan doon sa Quezon City, doon sa San Juan. Pero nung tinanong ni Senator Jinggoy Estrada kung meron ka bang project doon sa may Bulacan, anong sagot? I invoke my right against self-incrimination. Yun lang. Wala namang incriminatory question doon eh. Hindi ka naman tinako. Tinanong lamang po kung meron ba siyang flood control project sa Bulacan. Ano po? Tinanong kung may ghost project pa siya, hindi niya masabi. But no less than President Marcos. Siya mismo ang personal nag-ocular inspection mga kababayan. Walang makita na kahit hollow blocks. Yet, ang DPWH po ay inaming nabayaran. Kaya nga po, maraming nagtataka. How come nabayaran? Paano nangyari? Na from the inspector, project engineer, inspector, hanggang dumating na mga kababayan doon sa approval of the district engineer, hanggang sa auditor, at kung saan pa umakyat mga kababayan yung papilis, hindi man lang nila naisipan mga kababayan na i-recheck ano po kung talagang totoo. Sa bagay, inabot lang na malas eh. Alam niyo mga kababayan, hindi ito mabunyag. Kaya nga po lagi kong sinasabi, blessing in disguise yung baha eh. Kasi kung hindi lang tayo mga kababayan, hindi ito mabunyag. Sa totoo lang, ako'y nasiyahan na bumaha kasi nga nabunyag ito. Ngunit ako'y nasaktan kasi ang daming mga kababayan natin napiktado. Walang kalaban-laban sa baha na yan. Dapat may makukulong mga kaibigan. Hindi na kailangan tayo magalit pa dito. Even sa mga senators, hindi na kailangan magalit. Maliwanag naman eh na meron talagang kalukuhang nangyari mga kaibigan. Now, going back doon sa sinabi ni Senator Marcolita, mabuti na nga. At mismo ang Pangulong Marcos mga kaibigan, ang sadyang nagbigay sa kanya ng additional na mga materialis para po magamit niya sa kanyang investigasyon. For your comments, just write it down below. At huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint. At pakishare naman po and like. Don't forget also to hit the bell button para lagi po tayong updated.